Nagkaroon nga ng chance ang singer-actor na si Gerald Santos matapos nga na lumabas itong si Sandro Mulak para isiwalat ang nangyari sa kanya. Dahil dito ay lumabas na rin si Gerald Santos na same din ang nangyari sa kanya sa GMA. Matapos ang mahabang panahon, narito ang isiniwalat ni Gerald Santos mula sa Philippine Star at ito po ay kuha sa Senate hearing. Ako po ay hindi po naharas, hindi po na-abuse, ako po ay na-rape po 19 years. For 19 years po ay kinip ko lamang ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Dinulog ko nga po ito noon yung mga nandun po sa loob, parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. I was only 15 that time so wala po talaga akong lakas ng loob. Contestant pa lang po ako noon and may power po talaga siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Matapos ang naging salaysay na ito ni Gerald Santos sa Senate hearing, agad-agad naglabas ng statement ang GMA, opisyal na pahayag ng GMA Network. Inilahad ng GMA sa kanilang statement, ang di umano ay naninindigan ang kanilang network laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Hindi daw ito kinukonsinti ng GMA at anumang uri ng pang-aabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors at iba pang stakeholders nito. Alinsunod daw din dito ang naging aksyon ng network matapos nitong matanggap ang formal complaint ni Gerald Santos noong 2010. Agad nagsagawa daw ng investigasyon at matapos ito ay agaran din nilang ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Tinerminate ng GMA ang kontrata ng inakusahan at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan pa ng trabaho pagkatapos nito. Sa nasabing pahayag din ng GMA ay kinundinin nila ang naging statement o sanaysay ni Gerald Santos. Ngunit ang nilalaman ng formal complaint na inihain ni Gerald noong 2010 ay naiiba sa akusasyon niya ng rape na binanggit niya sa Senado. Ngayon lang din nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng GMA ang bagay na ito. Nais ding linawin ng GMA ang naging pahayag ni Gerald na natanggal siya sa network. Siya mismo ay humiling ng early release mula sa kanyang management contract noong 2010 na pinagbigyan ng GMA. Sa parehong taon ay agad din siyang lumabas sa ibang TV network. Dagdag pa rito, sumubok din bumalik si Gerald sa GMA matapos ang kanyang kontrata sa TV5 noong 2013. Agad-agad naman nagpaliwanag sa kanyang social media ang singer-actor na si Gerald Santos sa naging pahayag o statement ng GMA. Aniya, para lang sa kalinawan, matapos ang official statement ng GMA, uulitin ko po na nagpaparelease ako sa GMA Artist Center bilang manager ko po that time ay tila wala na silang plano sa akin at wala mga projects na naka-line up para sa akin. Ito po ang bahagi ng original na sulat ko sa CEO ng GMA that time, hindi po GMA Network ang kalaban ko kundi yung mga tao na galit sa akin sa loob ng GMA dahil sa pagsusumbong ko at ayaw akong bigyan ng trabaho nung mga panahon na yon. Lumipat po ako sa TV5 dahil may trabaho naghihintay sa akin doon at tatanggapin lamang nila ako kung may release papers. Pero kung sinagot po nila ang aking kahilingan na mabigyan ng trabaho, hindi po ako aalis dahil sa simula ay isa akong kapuso. The fact na tinanggal nila ang aking inakusahan ay nangangahulugang may probable cause. Pero wala kaming natanggap na official reply mula sa kanila kaya after 1 year ay sumulat ang manager ko sa kanila. Narito ang pruweba o resibo. Sa nasabing liham na ito o formal na request ni Gerald Santos, nakalagay dito ang pangalan ng CEO that year, Attorney Felipe Gozon, kung saan ay nagre-request nga ang manager ni Gerald Santos ng pruweba kung paano nga nagkaroon ng investigasyon ang nasabi nga pong kaso na iyon ni Gerald Santos na until now ay wala pa ring ibinibigay ang GMA. Yun ang hinihingi nila at umalis nga doon si Gerald dahil after nga ng nasabing pagsusumbong ay tila ng lamig na sa kanya ang network at wala nang ang trabahong ibinibigay. Samantala, kapansin-pansin naman ang naging post ng executive ng GMA, ang anak ni Felipe Gozon na si Annette Gozon. Aniya, sorry, but we cast based on merit and audience appeal. Hinala ng mga netizen na ito ay isang tirade para kay Gerald Santos mula sa naging artikulo ng Passion Police matapos nilang ibahagi ito. Ipinakita din ang ilan sa mga celebrities or may kinalaman sa showbiz ang nag-agree
Kay Annette Gozon, ani Louie Ignacio agree. Say naman ni Wilma Galvante, that's how it has always been. No matter how believe sa sarili, pag hindi tinanggap ng audience, wala talaga. That's why there are ratings and audience metrics that gauge audience acceptability. We don't cast based on whim. Mula naman kay Ariel Villasanta, I agree Miss Annette, hindi lang galing ang pinag-uusapan sa isang artista. Importante din kung may appeal ka sa audience at may recall. At mas may advantage din kung may tinatawag na cult followers ang isang artista. Hindi ko po sinasabing, ako yan ha, hehehe. Sabi naman ni Inday Garutay, 100% agree if they are bankable or not. Noel Ferrer, sinabing, like it should be. Say naman ng isang netizen, anong ipinaglalaban nila? Related ba ito kay G issue? Say ng isa, si G ang alam ko after niya maging winner sa singing contest ng GMA. Nagbigyan pa siya ng magagandang role, lalo na yung sa I Love New York, love team niya si Jonalyn V. Narito pa ang naging say ng ilan pang netizen. Hala, nababash na sila kaya nagpakawala na ng uppercut at jab kahit papano. Pero, mawalang galang lang, kung GMA Artist Center naman yung talent dapat siguro mas lalong pinoprotektahan nyo ang artist. How grown na? Kayo pang manager at nakakakomisyon. In the first place, kung wala akong nakitang talent o appeal o merit, di dapat hindi nyo pinanalo sa sarili nyong contest. The mere fact na nag-grand champion pa out of the thousands of who audition ibig sabihin na may nakita kayo sa talent na naging grand winner sa sariling pa-contest nyo. Otherwise, palpak pala ang mga pa-contest nyo. They are part of the problem, say naman ng isa. Say pa ng ilang netizen, tama na GMA, pinatay nyo na nga ang career ni Gerald for almost 2 decades. Kulang pa ba? Buti na lang naka-Les Miserables siya. Nakakaawa si Gerald. Sabi niya from 2010 onwards, 4 na guesting lang ang meron siya sa GMA. When in fact, siya ang grand winner ng pasinging contest ng GMA after Jonalyn Viray, siya yung nanalo. Damage control, galingan nyo pa. May possibility talaga of false accusations. I've learned not to jump up to conclusion. Hindi sarado ang isip ko. Anyway, hiling naman ng ilang mga netizen na makamta ni Gerald Santos ang justice. Anila, malalim po ang pinagdaraanan ng tao. Hope mabigyan siya ng hustisya at mga naging biktima. I hope he just get justice. Guilty parties will get theirs. We have a just God. Say naman ng ilan, men also need to be protected. They are also vulnerable, yet the society disregard their weakness as fragility. It is time for the lawmakers to do something for men, laws that will defend them as well in this world where women are seen with compassion. Men need it too. Sana mabigyan ng justice yung mga lalaking nare-rape din and men boys na victims ng any kind of abuse ng relative, man, bosses, or partner. At yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credited to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Snap.